kami dito sa Maynila. Sabi nila na kausapin kami nila. Ang nag-orient sila. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating itatarot ngayon ay hindi politiko. Kung hindi, ito ay naging isang sensational na talagang pinag-usapan ng buong Pilipinas, halos ng buong mundo. Ito ay isang batang ngayon pa lang, kumbaga sumisikat sa larangan ng sports at ito ay ng basketball. Tabi naman po sa pamilya, kami po yung nakikiramay. Nawa itong aming gagawin na ito ay, sabi nga po, it is a content, pero ito po ay inihingi namin sa inyo ng paumanhin kung sakali po kami ay magbabasa nito. Ito po ay most requested po rin sa amin dahil masyado silang na-curious ano nga ba talaga ang nangyari kay Mr. Rene Clark Baterbonia. Ito ay isang batang ngayon palang sumisikat sa larangan ng basketball at pagkatapos ngayon ay biglang may nangyari as in a tragic na pangyayari and the entire gossip of athletes nga kumbaga ang kanyang kamatayan ay naging puzzle sa lahat ng tao. So again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga taong nag-request nito. Sana po ay itong pagre-request nyo ito'y makarating din sa pamilya at paumanin namin sa pamilya na aming babasahan ng sitwasyon kung ano nakikita po ng tarot at nawa ito'y makatulong at makapagbigay din sa inyo ng comfort sa inyong damdamin kung ano man talaga ang wala kasing makapagsabi kung ano talaga ang tunay na nangyari sa batang si Rene Clark Baterbonia. Ayan. Pasensya na po kayo kung nabubulol pa ako ha. Siya ay pinanganak noong May 8, 2007 and then napakatangkad na bata. 6 foot for raising Filipino. Talagang ano po ito, talagang kumbaga sa ano destined to be a basketballista kasi yung ganun katatangkad. Rene Clark Bobet Baterbonia. Yan. Kasi hindi ko naman po siya talagang personal na kilala. So, kinailangan ko talaga po ang kodiko para makita ang kanyang pangalan. Makita mo sa akin ano ang nakikita mo at talagang kinahantungan ni Rene Clark Bobet Baterbonia. Yan. Oo. Nasaan ka man? Hinihiling ko sa iyo. Ipakita mo sa akin ang katotohanan. Ang tanging katotohanan ng iyong pagkawala. Ano ba ang katotohanan sa iyong pagkawala? Rene. Sa totoo lang, itong batang ito ay talagang pinagkakitaan na ng malaking sustansya o nakita sa kanya ang potensyal ng isang magaling na basketballista. Ayan po. Napakarami na ang humahanga at nakikita nyo, may malaking project na pong inilalaan sa kanya ang athletes group or team. Eventually po, sa lahat ng nangyayari sa kanya, ito po ay may mga taong hindi rin natutuwa. Direct to the point po tayo. Ayan po siya.
ito po yung siguro, kahit ang coach po niya, hindi ko kakilala, pero ito po ang sinasabi ng basketball, ng tarot sa basketball. Ayan po sila. Actually, dalawa po na binibigyan sila ng magandang potential. Ayan po, oh. Ang dami pong nakalinya, maaaring ito yung mga laro, at ito ay plano, at ito ay pagbibigay sa kanya ng importansya ng sarili niyang coach or ng mismong team. Ayan po, kitang-kita. At marami ang naghahangad na talagang siya ay pasikatin. So, ibig sabihin may potential. And then, itong potential na ito ay may isang sitwasyon na taong nakatingin. Ayan po, nakabaliktad, nakatingin. Ibig sabihin, sa kanyang katanyagan, sa kanyang kasikatan, may isang tao, lalaki. Pero ito ay matanda na. I mean, maaaring ito ay isang pinuno rin ng league or maaaring ito ay, again po ha, ito ay tarot lang, binabasa ko lang po, nakikita. Isang lalaki na hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. Pero ito ay may posisyon at may edad na. Again and again, tarot lang po ito. Nakita niyo naman, matanda na. Ibig sabihin, may posisyon within the league, kung saan man ito. Hindi siya masaya, kaya nakabaliktad. Okay? Oy. Ang kagilas-gilas na galaw ng batang si Rene ay hindi nagpapasaya dito sa isang lalaking ito. Parang ang nangyayari kasi is may jealousy. So lumabas po rito ay may jealousy. Hindi ko alam kung sino ito, pero ito po ay may mga batang hawak. Alam niyo, parang batang hawak na gusto nila siguro yung kanila ang sumikat or what. Pero bakit lumabas ito dito? May isang event po ito, ayan o. Ayun yung mga kasama. Tapos ito yung si ating Rene. So may practice or I don't know, may mga hawak sila. Nagsagawa sila ng isang practice o pagsasama-sama. At ito ay overnight. Ito po ang overnight. Kung saan nagkaroon ng kasayahan, at ito ay nagkaroon ng pagtitipon-tipon. Ayan. Pero itong pagtitipon-tipon na ito ay parang more on practicing. Ayan o, nagpa-practice daw. Ayan sila. Marami sila. And eventually, ayon dito, malapit na yung pinaka-main practice nila. Ito ay nagpa-practice sila at inihahanda sila sa malaking event ng paglalaro. But eventually, may sitwasyon ng struggle. I don't know, pero ito po ang kanyang kinamatay. Nakita nyo? Death. Ikinukwento niya, oh. There is a struggle. Tubig na lumalaguslos o tubig na umiikot. Parang nagkaroon ng whirlpool yung tubig. Yung parang, alam niyo po ba, yung lumakas ang tubig doon sa pinaka buslo or yung pinaka area kung saan doon sila naglangoy. And power play, may I see? Ayan. Eventually, dito po,
kung inyong makikita, nakita nyo ang kamatayan. Kitang-kita, nakabaliktad na kamatayan. Ang ibig sabihin po nito, ito ay isang trahedya. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng paglangoy nila at kung saan hindi may nagpa-practice po sila. So they are practicing their weight, they are practicing their yung energy. Ayan po, nagpa-practice sila, dalawa pa nga oh. And then nakabaliktad, nahigop sila ng tubig doon sa area kung saan doon talaga sila nalunod. At kung may power play po, ayon po dito, hindi siya power play. Pero bago nangyari yon, may nangyari na kumusyon or biruan o payabangan ba? Huwag ko kayo magagalit, pero kung ito sinasabi ng tarot, may parang kaya ko yan, tatalunin ko yan. Yun yung naririnig, tapos bigla na lang pong nagsigawan na yung mga tao, yung mga kasama nila. Yun po yung naririnig. Maniniwala ko ba kayong nandito siya ngayon? At sinasabi niya na hindi pa niya gustong mamatay. At ewan niya bakit nagsisisi siya. Sana daw hindi niya nilangoy o tinalon yung sitwasyon kung saan na out of balance ang sitwasyon dahil dun sa rumaragasang umiikot na parang ipo-ipong tubig na humihigop. So yung power play na sinasabi nila nakataob po, ibig sabihin po nito ay maaring napabayaan lang sila dahil hindi agad sila nasagip. Pero the day, nung gabi, nung umaga na yon, talaga pong walang nakatulong sa kanila. Yun lang siguro po ang masasabi na kamalian ng sitwasyon. Dahil sa rumaragas ang tubig na yon at mali ang posisyon ng kanilang tubig na pagtalunan, hinigop po sila nung sinasabi kong parang whirlpool na kumunoy na tubig. Hinila po talaga sila. Yun lang po ang nakita at sinabi niya sa tarot na feeling ay napabayaan sila dahil hindi agad sila sinaklolohan. Kasi nga po, may parang ipo-ipo sa tubig na umiikot, rumaragasa. Yung pong mga sigawan, yun na po yung nagpapanik na ang lahat. At yung sinasabi nila na may tali sa paa. Actually po, ito'y pinapaliwanag niya. Pinapractice po nila kung paano ang kung paano yung kanilang gaan, mapapagaan sila. Ewan ko, hindi naman ako basketballista, pero yung sinasabi niya, na may inilagay talaga sila, lahat na nagpa-practice, pagtalon, kung kaya nila ang buoyancy. Again and again, para po sa pamilya, nakikiramay po ako, pero talagang ayaw pa niyang mamatay. Ang hinihiling lang niya talaga nung araw na yun ay mai-rescue sila. Mai-rescue siya. Siga, yun ang talagang talagang nagtatry siya, tinatry niya talaga na lumutang. Pero hinihigop siya ng umiikot na tubig. Ang lakas. Hinihigop siya pailalim. Pailalim ng pailalim. Parang may something na ipo-ipo pailalim na ipailalim. Yun po ang ipinakikita niya sa akin ngayon. At sabi niya, huwag nang sisihin ang lahat.
Hindi ako ganon. Hindi, matino ako. Wala akong something na tinik nung gabing yon, nung araw na yon. Ang sa akin lang, ang isinisigaw ko lang, tulungan ako, maiahon. Pero walang tumulong sa akin. Walang naglakas ng loob. Kasi malakas ang rumaragas ang tubig. Huli na nung ako'y kanilang na-rescue. Yun lang po sinasabi nila. Ito po'y totoo. Galing po ito kay Rene. At sabi niya, bigyan na siya ng katahimikan. Nagmamahal siya sa kanyang pamilya. Bigyan siya ng katahimikan at huwag na siyang gambalain pa. Hindi ko pa gustong pumanaw. Hayaan niyo po ako na may parating sa inyo ang lahat. Hindi ko pa gustong pumanaw. Pero dito ako nagtapos sa buhay na ito. Sa kanya daw pong pamilya, huwag niyo na lang daw po siyang kalilimutan. May mga nainggit sa kanya pero walang kinalaman sa kanyang kamatayan. Yung ipinakita rito na mama na may katungkulan na naiinggit, actually po tinitingnan lang siya at hinahangaan siya. Pero hindi siya ginalaw. Ayon po dito sa tarot. Ako mismo ang tumalon sa tubig upang practicing kung kaya ko. Ako mismo, hindi ako pinatay. Ako mismo ang ikinasasama lang ng loob ko. Bakit walang tumulong sa akin agad-agad upang makuha sa umiikot na tubig? Sumisigaw ako, humihingi ako ng saklolo, pero napakatagal, sobrang tagal. Hindi ko na kinaya. Umulubog na ako. Pailalim na pailalim. Sobrang lalim. Hindi na ako makahinga. Tulungan niyo. Ayoko pang mamatay. Tulungan niyo ko. Huwag niyo akong pabayaan. Ayoko na. Again po, sa pamilya, nakikiramay kami. Hindi ko po maunahan, pero pinilit ko naman po may extend ko ano man ang sinasabi po niya. Sorry po. Sorry po. Again and again po, sa pamilya, ang pinararating lang po niya ay mahal na mahal niya kayo. Marami pa siyang pangarap para sa inyo. Sorry kung hindi na ito natupad. At huwag niyo daw po siyang kalilimutan. At para po sa mga nagmamahal sa kanya, ang sabi po niya, maraming salamat. At sa mga nagdadasal sa kanya, ang hinaing lang daw po niya ay matagal siyang i-rescue o nakuha. Sumigaw daw po siya ng sumigaw. Pero siguro nga dahil sa lakas ng impact ng tubig, kaya napailalim siya na naipailalim. Pero humingi po siya ng tulong.
pumunta kami dito sa Maynila. Sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam. Ba't ganun ang nangyari? Ang bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko. Talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman na silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yung official na trabahante sa pulinarya lang tinanong ng tita niya nga, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang. Walang staff ba sa atin niyo? Wala talaga. Tapos wala silang sa akin. Yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At nung narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue.